Evening, everyone. I hope all is well at nandito tayo sa progressive kind or state ng ating spiritual standing before the Lord. Amen. So let's all engage and let's all pray. Father, we thank you so much for what you are about to do in us and through us this evening. We believe, Lord God, that the Father, the Son, and the Holy Ghost is with us today. We are submitting our everything unto your hands today and tonight, Lord God. We are believing that your word will continually adjust us and redefine us and align us, oh God, for us to finish our mandate strong in this hour, in this season. We know and we believe that by the Spirit, oh Lord God, and by the word dimension, you are downloading things in our spirit continuously. It's all about our destiny. It's all about our mandate in our future. Lord, we know and we believe that as we posture ourselves together, oh Lord God, as covenanted finishing generation in this season, we know and we believe, Lord God, that the Holy Spirit is continuously working in us and through us, oh Lord God. And we believe, oh Lord God, that by the word and by the Spirit, Lord, we are being strengthen, oh Lord God, to a whole new level in the name of Jesus. We are coming against every frequency that is being fine-tuned, oh Lord God, our spiritual frequency, especially to the frequency of this world. We are taking back our spiritual frequency in the name of Jesus. And we are taking back, Lord God, our spiritual posture in the name of Jesus. And we are taking back, Lord God, our position in the spirit in the name of Jesus. We are taking back, Lord God, our health, our mind. We are taking back our posture. We're taking back our spiritual standing in the name of Jesus. We're taking back everything that is ours. We do not allow the enemy to take it. We do not allow the position that you have been orchestrated for us, oh Lord God, to be taken by the enemy in the name of Jesus. But we are standing, oh Lord God, having a right standing with you, oh Lord God. We are positioning ourselves together seated at the right hand of the Father in Christ Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So let's all together come up higher. Pag sinabi natin come up higher while you are listening and while we are discussing things in this about this lesson, ay kailangan naka-posture tayo ng tama na tumatanggap ang ating espiritu at hindi yung binabaliwala lang natin yung word. Kasi pag tinest tayo, yung process, alam natin na we are in the process. Mahirap ang pinoproseso na alam mo yun na wala tayong understanding kasi magmumurmur at magko-complain kayo. Pero pag since day one, alam mo na itong hinaharap mo, itong nangyayari sa'yo na negatibo na mga unlikely situation and circumstances, you understand that it is just a process and it is just a season. Mabilis mo itong mapapasahan, mabilis mo itong malalagpasan. Nakuha? Kaya hindi po pwede na hindi tayo naka-engage. And before we continue, I would like, of course, to honor the presence of all the parents who are with their children, ang nandiyan sa mga katabi ng kanilang mga anak. Hindi ko man mapangalanan isa-isa, pero I am really appreciating you and thanking you for the trust. And of course, kay Pastor Naomi and Pastor Evelyn na patuloy na kikinig at nagkiki-join sa atin. And Mrs. Polly, thank you, Pastor Naomi, and Mrs. Polly, if she's there, and Mrs. Romano, and Mr. and Mrs. Balanay, attorney, and Engineer Balanay, and sino pa ang Mrs. Bernal, kung nandyan, and Mrs. Deniega, and si Tita Wena of Teresa Rizal, kung nandyan sumasabay. So maraming salamat po sa bawat isa. Naniniwala tayo na itong ating pinag-uusapan ay meron tayo ng tatanggaping result. Hindi po ito basta wala lang. We are strengthening our inner man dahil palapit na ng palapit ang panahon ng bleeding years, pero hindi yun ang portion natin.
Bleeding years is not our portion. Kaya lang, kailangan natin maghanda para hindi yun ang maging portion natin. Because if we are not prepared during the bleeding years, whether we like it or not, maapektuhan tayo. Samantalang kung may maliwanag tayong kapapahayagan na I need to be prepared about this coming season, although hindi tayo dun kabahagi kasi kingdom dynamic tayo, kingdom living. Kailangan church kingdom tayo, hindi tayo ordinary. Hindi tayo natural church, hindi tayo ordinary church. We need to be in transition already. Hindi yung nasa transition na kundi nandun na sa kingdom dynamic, nandun na tayo sa church kingdom. Ang operational dynamic natin hindi na natural, hindi casual, hindi ordinary, but extraordinary. Amen? So, nung nakaraan, ang ating pinag-usapan ay ang tinatawag nating pinost ko, di ba? Nag-aral ako mag-picture at sinend ko sa group. Sa biyaya ni Lord ay nakasend ang wealth creation, di ba? Yung world system. Paano magtrabaho ang system of this world? Paano, ano ang nangyayari at ano ang nagiging result nito kung doon tayo konektado sa system of this world? Ngayon, pag hindi tayo naka-rise up sa spirit dimension, sa ayaw natin at sa gusto, magiging bound tayo, earthbound tayo. Sa sistema tayo mapupunta, pero that's not our portion. At kailangan makakonekta tayo sa kingdom economic. Yung economic, inexhaustible economic system of the kingdom. Hindi tayo sa kingdom of this world o system of this world. Okay? Dapat kingdom economy ang ating makonektahan. Pero kilalanin muna natin ang espiritu ng poverty para makalaya tayo nito. Am I making sense with you? Nakukuha ba natin ito? Kailangan natin ito ngayon dahil may transfer na ginagawa ang Diyos. Meron ng transfer of resources, may transfer of wisdom, may transfer of blueprint, may transfer of pattern, may transfer of grace, may transfer sa lahat ng dapat nating matanggap bilang mga kingdom people. Pero kung hindi natin kilalanin ang spirito na nag-withhold sa atin, na ang tawag dito, yung nagbabound sa atin, yung naghahawak, yung nag-influence. Kasi minsan akala natin, wala na sa atin yung mga spirito na yun, pero meron pa rin pala. So, simutin natin na hindi natin ito portion. Tama? So, daanan natin, pasadahan natin ang spirit of poverty. O naturo ko na ito? O hindi pa? Spirit of poverty. May nakaalala ba na naturo ko na para hindi na natin ito pasadahan ngayon? Kasi dapat kilala nyo ito, spirit of poverty is a spirit. What kind of spirit? Demonic. Pag may spirit of poverty ang isang pamilya at hindi nakalaya under a curse, we need to do something about this. Tayo na nakakilala kasi ang sino mang nakipag-covenant sa Panginoong Jesus, wala na, malaya na siya dito, wala na sa kanyang hold ang spirit of poverty. Do you believe this? We will break this curse in our lives and to our family. Nakuha ba natin? Ang sino mang nakipag-covenant sa Panginoong Jesus ay hindi po pwede na hindi siya maputol dito sa tanikala ng spirit of poverty. So, ang spirit of poverty ang ating i-deal ngayon dahil lahat tayo nakipag-covenant kay Christ. Tama? Lahat tayo born again. Lahat tayo tumanggap sa buhay ni Kristo. Diba? So, kung lahat tayo nakipag-covenant sa Panginoong Jesus, dapat lahat tayo mayaman. Hindi sinabing mayaman sa lahat ng bagay. Mayaman sa lahat, sa wisdom, sa dynamic ng spirit, sa dynamic ng words, sa understanding, yung mga spirit dimension yan. So lahat tayo ay kinikilalang dapat mayaman kasi mayaman ang tinanggap nating Diyos. Tama? Nagpapayaman ang tinanggap nating Diyos. Hindi nagdadala sa atin sa kahirapan. In fact, ang tinanggap nating Diyos, nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa sumpa ng kahirapan.
Kaya ito ay titingnan natin. The spirit of poverty, ulit pipicturean ko to, ilalagay ko dun sa group. Or kung hindi ako makapag-picture, I will ask Joshua or Joseph or Pastor Jerry. Marami akong assistant dito. So, the spirit of poverty, engage para makalaya tayo dito. The spirit of poverty is a spirit that plagues both the poor as well as the rich. Ang mga wealthy. Akala natin pag mayaman, wala na sa spirit of poverty. Most of the wealthy, most of the rich people, rich businessman, pag wala sa Panginoon ay may poverty. Very strong ang poverty mentality. So hindi lang ito sa mahirap, kundi kahit sa mayaman, walang pinipili. Basta may platform siya sa iyo, may platform siya sa individual na pwedeng gapiin at panapamahaya ng spirit of poverty. Ang unang-una, tingnan natin that spirit of poverty is a demonic spirit. Spirit nga, okay. Kilalanin natin na ito ay material o goods ng impyerno mula kay Satanas, ang spirit of poverty. Pag hindi natin ito kinilala na ganito, aalagaan mo ito. Akala natin mabuti. Ang mga spirit, may spirit of religiosity, inaalagaan ng spirit of poverty kasi akala nila ang pagsasakripisyo, lalo yung mahirap ka, ay kinaawaan ka ng Diyos. No, that's wrong mentality. Kaya nga tayo ay nagkaroon ng tinatawag na kalayaan kasi sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. So, the spirit of poverty is a spirit that plagues both the poor as well as the rich. It torments and oppresses an individual and keeps him in that state all his life. Uy, biro mo yan, all his life. Sometimes generational poverty results when the next generation also stays in the rut and oppression. Situational poverty is because of certain circumstance or situation that happened which produced an environment of lack and brought the person into a state of lack and poverty. This aspect of situational poverty will be healed if the situation change. If we change our belief system. Okay, do you agree with this? Now, ang definition ng the spirit of poverty is a thinking pattern that intimidates, harass our mind with doubts and uncertainties against God's faithfulness in fulfilling His spoken word, thus sowing the seeds of mistrust and unbelief, eventually paving the way for a self-contained life. So, yung kaya may self-effort, self-trust, and self-dependency, puro self. Ang lumalago, self, hindi Christ. Hindi ito dapat maging portion natin, okay? So, ngayon, ang number one, pasadaan ko ng konti para maliwanag sa atin, ano ba itong spirit of poverty? Since ang ating ang pag-uusapan ay kingdom economic system, okay? Pero, kailangan makalaya tayo dito sa spirit of poverty. Number one, the spirit of poverty is a thinking pattern built into the mind and lifestyle of a person with a deep sense of the fear of lack. Sino ba ang takot dito mawalan? Ibig sabihin, spirit of poverty yan. This paradigm of thought pattern or in the mind, yung thinking paradigm is ingrained in the mind, forcing the person to live out of fear of lack in his lifestyle. Kaya mayroon siya ng hoarding, mayroon siya ng anxiety na pag kailangan mayroon ako nito, kailangan dapat, alam mo yun yung wala sa kapayapaan, lagi nandoon siya sa fear. Ang motivation ng kanyang pamumuhay araw-araw ay nasa fear of lack. The fear of material lack is built around the fear of not having enough. Yung walang contentment, walang satisfaction, yung fear of not having enough financially aspect, okay? To meet our current and future needs. Yung hala, dapat makaipon ako para ang aking pangangailangan ay ganito, ganyan. Laging mayroon ng ganong klaseng apprehension or thought pattern. Yung stronghold sa mind, it's all about kailangan meron ako. Kailangan di ako mawalan.
wala dun sa posisyon na kahit mawalan ako ng mga material na bagay, basta hindi ako mawalan ng Diyos. Tama ba? Kasi ang Diyos natin ang nagpo-provide. Pag pinapili ka, punuin ang iyong kwarto ng pera pero wala kang Diyos. Kesa wala kang pera, ang Diyos ay nasa iyo. Diba? Pag ganong klaseng challenge, sabihin sa'yo ng Holy Spirit, okay, papiliin kita, punuin ko to kahit yung tatlo mong kwarto, kung may tatlo kang kwarto sa bahay, punuin ko yan ng pera. Bundle-bundle na tigwa 100, 1,000, diba? 1,000, 1,000 bills, yung 100 pieces niyan is 100,000. Okay, bundle of it, mga ilang milyon yon, mga ilang milyon. Pero wala ako sa buhay mo. O wala itong pera na ito, material, wala itong tangibility ng pera. Ako ang nasa iyo. Sinong pipiliin natin? Siyempre lahat tayo magsasabi ng si Lord. Si Lord ang pipiliin ko kahit wala akong pera. Baka, Lord, it's a prank. Sabi na, Lord, it's a prank. Mahirap pag dumating ang challenge na ganyan. 'Di ba? Saan ang posisyon natin? Kasi susubukin talaga tayo ni Lord ng ganyan, no? When the Lord challenged me about it, nandun pa kami sa Jubail. Ang kwarto namin sa Jubail, malaki. Yung sa company. Sabi sa akin ng Holy Spirit, alam mo, dumating sa thoughts ko yung, pag pinuno ko to ng pera, yung tatlong kwartong ito, pero wala ako sa buhay mo. O wala kang pera, wala kang maski ano, pero nandyan ako sa buhay mo. Sinong pipiliin mo? Siyempre, hindi ako nagdalawang isip, ang Diyos. Ang pinili ko. Alam niya yon. When the Lord, what is that? When I recommit my covenant to God, ang pinili ko siyempre siya. Pero susubukin yon na covenant natin. Susubukin talaga yon. And kailangan pasado tayo na kahit wala kang nahawakan, hindi tangible sa'yo ang pera, basta may Diyos ka. May tatawid ka sa anumang klaseng situation and pagsubok. Kasi siya naman ang nagbibigay. He find ways. He makes things align to what you need. Kung anong kailangan mo, He will make it in alignment to what you need. Kaya huwag tayong matakot. So, the spirit of poverty is very intimidating and bring us into a state that we are, matakot tayo mawalan. Huwag tayo ma-intimidate, huwag tayo and very aggressive. Itong demonyong spirit of poverty mentality na to ay very aggressive. But this must not be our portion. At sa gabing ito, makalaya tayo. Amen? So, ito ay, wag natin ito wag natin pahirapan ang ating sarili, okay? So, the fear of failure, the fear of men, and the fear of death are all robbers of different aspects of our lives. We feel these areas will have luck and this will bring our collapse and failure. But that's not true. Because when we have God, when we have Christ, everything, all is well. In everything, we could possibly have ang ating pangangailangan. Amen? Let's open our Bible to Isaiah 42. Ito ang aking memory verse, hindi memory verse. Ito ang verse ko ngayon na mga yung buwan na palapit ang bleeding years, dinala ko ni Lord sa Isaiah. Lahat dito sa Isaiah, 42 ba, 43, lahat si Lord ay inassure tayo na hindi tayo dapat matakot. Okay. Here is my servant, sabi ni Lord. Ang description nito, the servant of the Lord. Pero bago tayo dito sa 42, sa 41 muna tayo. 41 verse 9. Isaiah 41 verse 9. I took you from the ends of the earth, from its farthest corners, I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. So do not fear.
For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear. I will help you. Do not be afraid, O form Jacob, O little Israel. For I myself will help you, declares the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel. See, I will make you into a threshing sledge, new and sharp with many teeth. You will thresh the mountains and crush them and reduce the hills to chaff. In other words, sabi ni Lord dito, pag diniretso natin to sa 42, inassure tayo na hindi ka dapat matakot. Hindi tayo dapat magkaroon o ma-intimidate. Kung bilangin nyo dyan ang do not fear, do not be afraid hanggang sa maging Isaiah 48, makita nyo na ang assurance ni Lord sa iyo at sa akin ay hindi tayo dapat matakot. Ito ay utos. Sabihin, may katabi ba kayo? Sabihin mo sa iyong katabi, inutusan tayong magmatakot. Kaya tayo takot na takot dahil hindi natin kinikilala sino ba talaga ang nakatira sa buhay natin. Sino ba talaga ang nakatira sa puso ko? Kung hindi nakatira ang Diyos sa puso natin, doon tayo we have all the talagang kailangan natin matakot. Pero kung may Diyos tayo, nandito si Kristo sa buhay natin at lumalago ang karakterya ni Kristo, bakit anong ikatakot natin? Tama? So, hindi dapat matakot. Let's go to number 2 about the spirit of poverty. The spirit of poverty causes us to believe that we are the only one who is interested in our own survival. Parang pang spirit of poverty, parang nakaisip ka na kailangan ko meron ako ng ganito kasi walang tutulong sa akin pagdating ng araw. Kita yon self. Kailangan magpasiguro ako, kailangan dapat mayroon ako ng ganito. Kasi pag tumanda ako, baka walang tumulong sa akin. Pag honorable tayo at covenanted tayo sa with the honorable people, imposibleng walang tutulong sa atin. Tama ba? Kaya pag puro self ang iniisip, it's very dangerous position of our mind, of our attitude. Break it. Break it, okay? This forces or to trust no one else and causes us to work doubly harder to keep ourselves afloat from this oppressive attitude is kailangan aware tayo na, oh, I am being attacked by the spirit of poverty mentality. Hindi yun dapat. Tama? Yung pagpapasiguro kasi walang tutulong sa akin pagdating ng araw. Sino na lang tutulong sa amin kung hindi kami magpasiguro ng ganito? Baka walang tutulong. Yung mga ganong kaisipan, do not dwell on that. Kasi pag covenanted tayo sa church, ang church na honorable, ang church na extraordinary, hindi magpapabaya ng mga ka-covenant. Clear? Is this clear? Gawin lang natin ang bahagi natin para hindi tayo dito maderail. So, pag ikaw ay inatake ng poverty mentality, we feel lonely and exhausted in all our self-efforts to keep our survival rate higher. So, we are we are fighting for our own survival. It's very dangerous. Yung feeling mo walang tutulong sa iyo, walang kakampi sa iyo pagdating ng araw kaya kailangan ko magtrabaho, kailangan ko 'to gawin, kailangan ko 'yan tapusin. 'Di ba nakakapagod? 'Di ba kayo doon napapagod? So be delivered. Kung mayroon man ng ganyan dito, ma-delivered tayo. Number 3 of poverty mentality, the spirit of poverty. The spirit of poverty harasses our mind about the uncertainty of our future. It harasses us. It aggressively intimidate us not to work according to what God has said unto us. So we feel that nothing in the future is certain and we do not feel we can do anything to secure it. Parang nandoon ka sa pa-depress, pa-decline, pababa ng pababa ang standing mo sa Panginoon.
kasi harassed ka or intimidated ka with this spirit of poverty. We do not have an assurance of hope that it will be well with our soul tomorrow. Pag atakado tayo or inaatake tayo ng spirit of poverty. Okay? So we become more entrenched in our obsession that if we stop working, if we stop laboring, we will not be able to see a good future. Yan ang sinasabi sa thought mo. So these self-efforts drive our adrenaline higher and overwork our bodily systems to maximum exhaustion hanggang sa slave na tayo. Slavery na. Slave na tayo nitong spirit of poverty mentality. Do not be in this position. Amen? Hanggang 7 lang to and then we will pray for us to be delivered from this spirit of poverty mentality para maranasan natin yung wealth creation o yung wealth of the kingdom. Amen? So number 4, the spirit of poverty conditions us to gather and have more than it's needed. The spirit of poverty conditions us to gather and have more than it's needed. Yung kinukondisyon tayo na kailangan, madami ako nito. Kailangan sa darating na bleeding years, kunyari lang nagpe-prepare ka, pero kung ang motivation, kung ang pinaka-intention ay mula sa poverty mentality, mula sa spirit of poverty, it's still demonic in nature and it's still collapsible. Kasi walang Christ doon. Amen? So, we are on overdrive to get more than it's needed most of the time. Pag nandito tayo at, what is that? Being attacked or influenced by the spirit of poverty. We accumulate and manage what we have to maximum capacity. We feel we need to take all we can and can all we gather. The spirit of poverty forces us to draw upon our energy to have more than it is needed. Yung kung ano lang kailangan. Actually, ang mga may spirit of poverty, yung influenced by the spirit of poverty mentality, pag namimili sila, actually, pag inanalyze mo, pag tiningnan mo ang kanilang mga pinamilihan, hindi naman talaga nila needed. Most of the time, ang kanilang napamilihan is out of fear na kailangan baka maano na tayo pero at the end of the day, naging basura, kasama lang sa ibabasura pagkatapos doon sa bahay nila. So, hindi dapat maging ganito tayo. Okay? So, that is the spirit of poverty mentality conditions us to gather and have more than it's needed. Dapat hindi tayo ganito. Number 5, the spirit of poverty draws us into a temptation to get rich quickly without the processes of God and His dealings upon our lives. Yung mga quick to have, yung mga nagmamadaling yumaman na without the right intention. Kaya ang daming na scam. Kasi ang intention ay big money agad. Ang daming naluloko kasi ang intention ay money, hindi nakaka-discern na scammer na pala yon. Tama? Pumapatol agad-agad pag inopera ng ganito ang kapital, ganito ang tubo niyan, agad-agad susungaban yon dahil motivated sila nitong spirit of poverty. This must not be our portion. Amen? So the spirit of poverty pressure to get more quickly before it's too late. The future is uncertain, thus we need to grab all we can get our hands on. So, may mga schemes na demonic ang intention, hindi na di-discern nito ng mga may poverty mentality, yung spirit influenced by the spirit of poverty. This is a curse to a family, minsan generational ito, minsan sa family, sa clan ito, kasi hindi ito na-overcome ng ating mga ninuno, ng ating mga lola, lolo. Pero tayo na nakipag-covenant kay Christ, we can cut this off. Amen? At ang next generation natin or sa generation natin, hindi na sa lineage natin, hindi na ito dapat maka-influence. Diba? Kasi kailangan klarado ito sa atin. Halimbawa, sa clan namin, recognize ko agad ito nung ma-born again ako at naunawaan ko ang spirit dimension sa biyaya ng Diyos. Na-recognize ko ng strongholds sa aming pamilya, sa clan, sa father side ko at sa mother side ko. It's the spirit of religiosity and the spirit of poverty. I hate this. Pinamuhian ko at sinabi ko, ngayong makikipag-covenant ako sa Panginoong Jesus. Ito sa generation namin.
off ito sa next generation, sa clan namin. At hiningi ko ng tawad sa mga mula sa lolo ko, on behalf of my grandparents, both sides, sa mother at sa tatay ko, and then on behalf of my parents, hiningi ko ng tawad sa Panginoon. I stand as a mediator to our clan. I cut this off in the name of Jesus. This poverty mentality, this spirit of religiosity, because this is no longer a portion of those who believe and those who are covenanted with Christ. And this must be our portion. Kaya hindi imposible na ikaw at ako ay pagyamanin ng Diyos sa lahat ng maaari nating nang hawakan ng ating kamay. Kasi Kristo nga ang ating pinalalago, hindi ang demonyo. Tama ba? And poverty, spirit of poverty is demonic. Kaya kinamuyan ko yan. Sabi ko, nung nakipag-covenant, dinideklara ko yan every time I pray and the Holy Spirit lead me to declare it and reinforce it in the atmosphere. Itong spirit of religiosity, kinamuyaan ko to at pinatawad ako nito ng Diyos. Pinatawad ng Diyos ang aking mga ninuno, ang aking mga lola, ang aking mga nanay, ang mga magulang. At sa generation namin, hindi na ito sasagabal, hindi ito mang-istorbo sa amin. Pati ang spirit of poverty mentality. Because there is spirit and demonic, and we are spirit, right? Per spirit, demonic, poverty mentality o spirit of poverty is a demon. Spirit. Tayo ay spirit. Ano ang dala-dala nating spirit? Christ. And therefore, this poverty mentality or spirit of poverty must bow down to the Christ that we carry. Kaya hindi yun dapat manatili sa ating pamilya. Amen ba? So, ito ay yun napakahalaga. Number 5, the spirit of poverty draws us into a temptation. Binasa ko na ba ito kanina? Draws us into a temptation to get rich quickly without the process of God and His dealings upon our lives. Bago tayo pagyamanin ng Diyos, lahat ng area ng ating pamumuhay ay may process. Kasi mahirap bigyan tayo ng kayamanan kung hindi naman wala tayong capacity to handle it well, to be a good steward of it. Kasi ang yaman ay pagkakatiwala sa iyo at sa akin, sa ating lahat as finishing generation, is for kingdom advancement and kingdom extension, no more, no less. Hindi yan para sa ating sarili lang. Ang kayamanan ay pagkakatiwala sa iyo at sa akin ng Diyos ay hindi kung saan-saan igagastos, kundi maliwanag na iyan ay para sa kaharian ng Diyos. Kingdom extension, kingdom expansion. Kaya kailangan pag dumating, tiwalaan ka ni Lord, halimbawa 10 million, at hindi mo alam kung saan ito gagastusin. Hindi pwedeng tiwalaan ka ni Lord na ng 10 million, hindi mo alam kung saan gagastusin. Bago man sa atin ibigay ang 10 million ng Panginoon, alam niya kung saan mo yan gagastusin. At alam mo rin, as covenanted partner with God on the ground, alam mo rin kung saan mo gagastusin ang 10 million. Tama? Kasi hindi ngayon mahirap sa pera. Nasa kapanahunan tayo na hindi mahirap ang pera. Sinasabi ko sa inyo, ang yaman ng kaharian ng Diyos, ang yaman-yaman, hindi mahirap sa pera ang kapanahunan natin ngayon. Ano ang mahirap? Ang kahirapan ngayon na hinaharap ng bawat society, ng bawat bansa, ay ang mga taong maghahawak ng tama pagdating sa pera. Mga honorable people, honorable individual. Yun ang mahirap, ang kahirapan ngayon. Yun ang crisis ngayon, hindi ang pera. The crisis is honorable men and women in the society, in every family. Okay, number 6, the spirit of poverty attacks and oppresses both the rich and the poor. The spirit of poverty attacks and oppress both the rich and the poor. So, hindi ibig sabihin, pag mayaman na, ay wala nitong spirit of poverty mentality. Minsan, ang mga may-ari pa ng mga malls, mga malalaking malls, hyper malls, o mega malls, yun pa ang mga may spirit of poverty. Yeah. Kasi takot sila mawalan. Nakita nyo, the way they exploit, they are run by greed, ang ibang mga malls.
Magse-sale yan pero nag-mark up muna. Magse-sale kunyari 20% pero minark up na nila yan ng last month. Yung mga run by greed, takot mawalan. So run by, I mean, ang motivation is poverty mentality. This must not be our portion. Amen? Ay, sorry, ang mga text pala natin nito, Ecclesiastes chapter 5, 18 to 20. Basahin nyo na lang because I want to cover yung kingdom economic cycle para makakonekta agad tayo doon. Ecclesiastes 5, 18 to 20, Ecclesiastes 6, verse 2, Ecclesiastes chapter 3, 13, Ecclesiastes chapter 2, 24, 26. Anyway, ipopost ko naman ito sa group. Mag-jot down lang kayo ng na-pick up ng spirit nyo, pero the outline itself, ipopost ko po. Number 7, the spirit of poverty can be broken by the spirit of sacrifice and giving. Paano ma-break ang spirit of poverty kapag faithful tayo sa ating tithes of honor? Paano ma-break from the spirit of poverty? Yung mentality natin ma-change pag may inutos si Lord sa'yo na gawin mo, lalo sa area ng pagbibigay ay hindi ka nag-struggle. You are breaking this poverty mentality. Jesus broke the curse of this spirit upon all mankind that believe. The life he had modeled. Si Jesus, he broke this curse. He sacrificed, he offered his life. Amen? So tayo din, kailangan ma-break ito sa atin. Nung naunawaan ko ang kapapahayagan na ito, that this spirit of poverty is a demonic spirit and our family is under a curse of the poverty, ay nagtanong talaga ako, paano ito ma-break, paano ito, anong dapat kong gawin, anong counterpart ko para mawala ako dito, para makalaya ako dito sa spirit of poverty na ito. Kasi kung hindi na kayo makarelate, yung generation nyo, hindi na kayo makarelate pag sinabi ko yung kahirapan na dinaanan namin. You can never relate anymore. Baka sabihin nyo ay sobra naman, exaggerated naman yung sabi ni Mami Glens na ganito, ganyan. Hindi nyo na ma-relate pag sinabi ko na ganito kami kahirap nun. Sabi ko sa'yo, nag-college ako, naglalakad ako. Kasi itatabi ko, ang pamasahe namin nun sa jeep, 70, 65, tapos tumaas, nag-70, nag-75, centavos. Centavo ang pamasahe sa jeep. Kailangan ko yan tipirin kasi para kung meron kami ng mga affair, ako mayroon kami ng mga events sa school na may nakadamit, kailangan ko yan ipamasahe. Alam mo yung mga ganong klaseng laban sa buhay na deals ako maglalakad, tapos naputulan ako ng heels, nagpaa ako, alam mo yung ganong class laban. Pero sabi ko, this is not the life. If there is God, if there is a powerful and a sovereign God, this must not be my life. If God created me for a purpose, nag-iisip kasi ako na kung nilikha ako ng Diyos na may layunin siya, bakit ako binuhay sa mundong ibabaw? Hindi ganito ang buhay ko dapat. Kung ang Diyos ay mapagmahal, kung ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, I think about such things. So, nung na-born again ko at ako, naunawaan ko ang bagay na ito, nagtanong agad ako, Lord, paano ako makalaya sa ganito? At hindi lang ako, ang pamilya ko. Nung ang pamilya ko ay, hindi lang po ako, Lord, ang clan, the entire clan. Hindi lang sa clan ng nanay ko, sa clan ng tatay ko, kailangan mapalaya sa ganitong klaseng demonyo na nagtatali sa kanila sa spirit of poverty and the spirit of religiosity. Kaya, praise God, nakalaya tayo. Amen. At mapapalaya tayo even more this time kasama ang ating mga pamilya. Amen. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Amen? The Lord Jesus Christ gave all he had to those whom he chose to redeem by his blood and life. Are we the redeemed? If we are the redeemed of the blood of the Lord Jesus Christ, therefore, we are purposely becoming rich in all aspect. Hindi lang sa
finances, hindi lang sa material na bagay. In all aspect, like Christ, like Him. When we give our all and bountifully, we are certain we will have no lack. As He says, we will reap bountifully. Amen? So we need to trust God that we are going to be delivered from the spirit of poverty. Do you believe this? Lahat tayo may Kristo. Amen. Lahat tayo nakipag-covenant kay Christ. When we receive Christ as our Lord and Savior, we are covenanted with Him. And when we are covenanted with Him, all of what He has and everything of who He is and of what He has will become our portion, will be our portion as well. Amen? So, paano nagbe-break? Of course, we will pray. Pangalawang breaking. Pangalawang gagawin natin para ma-break itong spirit of poverty ay yung giving. Are we faithful with our tithes of honor? Are we faithful with our giving? Are we faithful with the way we handle the God's resources that is being entrusted unto us? So kung mayroon pa tayo nito ng sabit, ay hindi mo pinalalayang yung sarili sa spirit of poverty. Kaya ngayon, dapat makalaya tayo. Okay? Spirit of sacrifice. Kaya, pag kayo ay meron ng tinanggap na malaking halaga, halimbawa lang, tumanggap kayo kunyari ng 300,000, ipagpalagay na natin, 300,000. O sabihin na natin 1 million, 1.5. May struggle pa ba kayo na ibigay ang 150,000 as your tithe in honor of honor? Kapag may struggle pa kayo dyan, ibig sabihin may poverty mentality pa. Hindi pa kayo nakakalaya sa poverty mentality. So, palayain natin ang ating sarili. Paano tayo pagkakatiwalaan ni Lord ng 10 million? Kung sa 1.5 million ay di tayo makapagbigay ng 10%, which is of God. How much more sa 10M? Na nakukuha ba natin? Mga minamahal na finishing generation, we really need to know this at malakaran natin ito kasi yung generation nyo ang pagyayamanin ng gusto ng Panginoon kasi kayo ang what is that? Kayo ang magmamanifest ng karakterya ni Christ at ng kaharian ng Diyos. Of course, together with us, pero iba yung kayo nasa front line of the battle, nasa front line kayo ang mga henerasyon na papagyamanin ng Diyos, pero kailangan hindi naman pagyamanin ng may spirit of poverty. Hindi naman papagyamanin ng hindi marunong mag-honor. Kaya kailangan matuto tayong mag-honor. Okay? So let's pray right now. I-settle natin sa Panginoon ang ating covenant. Ngayon, i-recommit natin ang ating mga buhay na covenant talaga natin tayo kay Kristo. Ialay natin ang ating mga sarili. Kung hindi tayo faithful sa ating pagbabalik ng ating 10%, kung 10% kayo, kasi ang practice namin is 10-10. Kami ni Pastor Jerry is another 10. Nag 30% kami sa giving kasi yun ang instruction sa amin. At because I want to be delivered from this curse of poverty, spirit of poverty. So nakita ba natin ito mga minamahal na finishing generation? Kailangan makalaya tayo dito. Okay, so kung hindi pa tayo faithful sa pagbabalik ng ating tithes of honor, i-repent natin ito ngayon. Kung hindi ka faithful, kung hindi pa tayo accurate nito, let's repent. And then break the spirit of poverty as an individual in our family because the Lord our God is an honorable God. Pag honorable tayo, He is more than honorable na hindi pwedeng tuparin ang kanyang pinangako sa atin. Amen? So let's all pray. Kapalaras suloro yondo. Lere bebe ke pasa katalarama pasa katalarayanda. Lere ge baba bo sokotoloro boko kiamama sokotolarayanda. Lere ge baba basa katalarayanda larakane moloroko tialarayanda. Oh, lare ge baboko sokotolaraya baba katioloro yondo. Lora gabaka sakatia lareyondo larabaka silareyanda. Le ke amama katalara sokotoloro yondi lerege baba balirikitia. Lora kasakatila raikia yo lara agomomo kotularo solareyanda.
Larigyama momo koto laraka salarayanda. Le kema momo sokoto loro yondo laraba balaria. Lare ko sokoto lora yande lere hege bobo sokoto lora. Lare ko sokotia lara yanda. Lere gemo kosha lare kontoloro ya. Oh, lare ke soloro yondo. Lere geba bo sokoto lora yanda. Lara kamo sokoto lora yanda. Father, as finishing generation, oh Lord God, we are standing before you, O God, and we are recommitting ourselves as your covenant partner on the ground. We are declaring forth, Lord God, in the heavenly places that our covenant with you, Lord God, will become more accurate this time because we are repenting from every thoughts, from every wrong thoughts, from every wrongdoing, especially from the spirit of poverty. We do not allow the spirit to influence us in the name of Jesus. We do not allow the spirit to hold us back. We do not allow the spirit to break us and to become earthbound in the name of Jesus. But we are repenting, O Lord God, from being so aggressive, O Lord God, motivated in the intention, O Lord God, motivated by the spirit of fear. Tonight, Lord God, we are believing that we are delivered from the spirit of poverty. We are delivered from the spirit of fear of lack, fear of men, fear of the future, fear of the unknown, fear of this unknown things, O Lord God, of the future, the uncertainty, O Lord. Lord, we are believing that you forgiven us already, O God. We're receiving the forgiveness. We're receiving the cleansing, O God. And today we are breaking, O Lord God, the spirit of poverty. As an individual, we are breaking this. And we will become honorable, O Lord God, with our giving back of the tithes in Jesus' name. Every strongholds in your mind must be pulled down and be broken right now in Jesus' name. Strongholds of poverty, strongholds of fear, strongholds of the curse of the spirit of religiosity be broken right now in Jesus' name. Lord, together our family, with our family, oh Lord God, we will break through in our finances. We will break through, Lord God, in our economic aspect as family, as clan, in Jesus' name, because this is our portion, because we are covenanted with you. Oh, thank you so much. We break the curse of poverty in every lives, in every family, in every clan who are connected to these dimensions, to this grace in Jesus' mighty name. We thank you, Lord God. Thank you that you make us rich, oh God. You became poor so that we will be rich. We thank you so much for that provision, for this pathway, O Lord God. Pathway to increase, pathway to progress, O Lord God. Pathway to be developed. Pathway, O Lord God, of abundance in the name of Jesus. Everybody enter into the pathway of abundance. Everybody enter into the pathways of progress. Enter in into this pathway right now, now. Come up higher, enter into these pathways of abundance, of progress, of peace. In the name of Jesus, be set free, be set free, be set free now. Now, in the name of Jesus, we thank you, Lord. We give you praise, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, lahat tayo Hallelujah. nakalaya na sa gabing ito. Amen? Amen. Amen. Thanks, Pastor Naomi. So, umpisahan natin, habang may oras pa, umpisahan natin yung resources needed to break poverty. Ano bang mga resources na kailangan para ma-break itong poverty mentality? Bago tayo nitong paniwalaan natin na ikaw at ako ay wala na sa poverty mentality. May atake yan sa mind, pero kailangan hindi yun ang paniniwalaan natin, okay? The other pathway. Anong pathway ito? Pathway to abundance. Pathway to progress. Pathway to fortifying things in the spirit.
pathway to be built. Hindi tayo dito sa pathway ng fear. Pag may attack sa fear, hate it. Okay? Kailangan hindi mo yun ma-entertain. Kailangan hindi yun ang matanggap ng iyong kaisipan. Hindi yun ang palalaguin sa'yo. Ang ditong pathway, ang palaguin, nandito tayo sa kapayapaan. Choose peace, choose progress, choose the abundance. Doon tayo ang ating kailangan natin ma-access. Okay? So, resources needed to break poverty. Anong mga resources na kailangan natin para ma-break natin itong poverty? Kasi pag may atake ang poverty, kailangan meron tayo ng weapon. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Because poverty is always thought of in terms of financial resources only. Pag sinabing poverty, agad-agad ang kaisipan ng tao ay wala silang pera. Pero hindi. Maraming mayaman, maraming may million sa kanilang bank account, pero may poverty mentality. May as is being attacked by the spirit of poverty. Kaya hindi lang ito sa financial na aspect. Tama? Kaya makikita natin anong mga resources na kailangan ko para ma-continuously ko break itong poverty sa buhay ko. Okay? Because na-equate nga lagi ang poverty sa financial resources. Okay? However, lack of financial resources does not explain the differences in success with which individual live the state of poverty. They find an inner strength that has come through other responses to rise above poverty. Obviously, if we have financial resources, we are no longer poor, but we can still live in poverty. So, hindi lang ang equation ay walang pera. Kaya matatawag ka na poor. Maraming pera, maraming meron ng milyon sa kanilang bank account, pero mahirap pa rin. Kasi ang number one resources needed to break poverty is emotional resources. Okay? Pag number one, emotional resources, kailangan ma-secure tayo nito that your emotion, you know how to manage well your emotion. Pag stable at ang ating emotional resources, yung emotional state natin ay intelligent, okay, maayos. This provide the stamina to withstand difficult and uncomfortable or mga unlikely situations and feelings. Kailangan alam natin i-manage ang ating emotional state when things around us is not favorable. Alam dapat natin, okay? Kapag ang individual ay marunong i-manage ang kanilang mga emotional state, yan ay resources na nagbe-break ng poverty mentality, poverty attitude. Lalo kung ang emotional resources natin ay we know how to be inspired despite and in spite of. Alam mo yung tipong kahit walang nag-infuse sa'yo ng strength from the outside. Yung nandoon ka sa very low of your emotional state, pero walang nag-infuse sa'yo from the outside, but you know how to rise up higher because you know how to manage well your emotion, nabi-break yung poverty kind of state. Nakuha natin, emotional resources is a very vital in breaking this poverty mentality. Okay? Naunawan ba? Kaya kailangan stable ang emotion natin. Yes, we know how to, alam mo yun, yung how to sympathize, yung empathy, mayroon tayo nun. Hindi naman tayo yung mga bato. Lalo na ako pagdating sa inyo, iyakin talaga ako pagdating sa finishing generation. Pag nagpe-pray talaga ako pag pinagpe-pray ko ng finishing generation, lalo ngayon magpapasok ka na, talagang ibang panalangin ang kailangan nyo. Iyakin talaga ako pag sa Panginoon. God is always reminding me of your emotion must be managed well. Kasi hindi na ako bata. Tama ba? Hindi na, may edad na, malapit na mag-senyora. Pero kailangan, alam ko to yung ma-manage. How can I? Good evening again.
Nagkaroon po ng power interruption dito. Nagalit ang Diablo kasi napalaya tayong lahat. Galit siya na na yumaman tayo. Hallelujah. So, yun ang ating resources na kailangan, yung resources needed to break poverty, emotional resources, okay? So, number two, resources, yung mental resources. Because those who want to break through must have the ability to have financial intelligence. Hindi tayo magkakaroon ng financial intelligence based on godly belief system kung meron tayo ng poverty mentality. Kasi dapat ang baseline natin sa financial intelligence is godly, hindi yung worldly ways. Maraming namang marami mas magaganda mga eloquent na mga financial guru, 'di ba? Naglipa na diyan sa YouTube, sa lahat sa mainstream, sa lahat ng mga social media platform ng mga financial guru. Pero anong motivation? Ako, nasisense ko pag isang mga tatlong statement pa lang ang narinig ko, mga financial guru, alam ko kaagad kung anong motivation, kung by greed, poverty mentality, o covetousness. Walang godly belief system. I do not listen. I do not engage with them dahil mapapamali tayo. So mental resources, kailangan alam natin ma-manage at ma-retrain. Sabihin natin retrain, renewed. Ang thinking pattern napakahalaga. Our thoughts will become so powerful. Ang ating mind ay magiging so powerful pag ito ay renewed. Pag ang mind natin knows how to access spiritual dimensions. Pag alam mong i-access yung heaven to earth na klase ng pathways. Dapat ganun tayo, ang mental capacity natin, na hindi tayo earthbound, hindi tayo dito lang. Kasi ang design ng Panginoon sa ating mental capacity is to be like Christ. Si Christ ay nakaka-access siya from the heaven through His mind. Tama? Naalala nyo yung 5 loaves and 2 fishes? Lahat ng supernatural ay meron ng natural na kumbaga na platform. Ang yung nag-feed si Jesus ng 5,000 men. Sino ang, di ba, mayroon na nag-volunteer, mayroon nang nag-offer na maging platform ng divine thing, yung 5 loaves and 2 fishes. Kaya makita natin na ikaw at ako ay kailangan talaga ma-train at ma-renew natin ang ating mental capacity o mental paradigm para na-access natin ang mga divine thing. Hindi tayo dito earthbound, hindi lang tayo dito sa lupa, kundi we are bringing heaven down to earth. Dahil tayo ang may understanding mag-access ng mga bagay sa langit because we trained our mind well. So mental resources. The mind must break free from the cycle of the rot and routine thought patterns and engage into the creative thought pattern and possibilities. Na alam natin ang ating mind ay kailangan matrain. Pareho ni Jesus Christ na hindi siya naninirahan lang sa lupa, kundi siya ay nakatira at the same time sa langit. Kaya pag kailangan niya ng resources na para ma-expand, ma-extend ang kingdom, mag-access siya sa kalangitan. How would you like to have that kind of position and state of mind? Na pag kailangan niya pakainin ng 5,000, mag-a-access siya sa kalangitan. Meron lang ng platform. May 5 loaves and 2 fishes. Minultiply. Napakain ba? Yes. Ang the women, yes. The children, yes. At ano pa ang sobra? 12 full of basket. Basket full. 12 basket full ang sobra. So nag-a-access sa kalangitan. Yan ang magiging portion natin. Amen? Hindi hindi tayo namumuhay doon sa impossibilities, but we are accessing the place and the pathways of possibility. Number 3, resources, spiritual resources.
The individual caught in the spirit of poverty needs to connect to an accurate spiritual source and a healthy spiritual atmosphere that is saturated with God's presence. This will help the person to have enough water to swim into the river of God. In other words, kailangan mo at kailangan ko konektado tayo sa isang accurate church. Ang GH naman sa biyaya ng Diyos, salamat sa Panginoon dahil accurate ang grasya na kinukonektahan natin through mamala. Amen? Nakukuha ba natin? So, ang isa para itong resources of spiritual resources natin ay para ma-maximize natin. Talagang kailangan natin lumakad sa dynamic of His Word and dynamic of His Spirit, hindi sa sarili nating kapamaraanan. Ang connection sa church kailangan accurate. Hindi yung kunikonektahan lang, hindi yung casual. Hindi yung magsisimba lang kasi gusto. Uy, marami pa ngayon yan. Kahit sa GH, marami akong na-observe na magsisimba lang kasi gusto. Magsisimba lang kasi maayos ang naramdaman nilang puro emosyon. Kahit sa mga GH, pero sana hindi na. Tama ba? Sa bagay, sila naman ang aani. Sa kanila naman ang resulta. Hindi naman sa atin. Pero we don't want to be selfish also. Kaya as much as possible, yung naintindihan natin, maintindihan din nila na pag hindi konektado sa church ay may problema ang dulo nila. Pag hindi konektado sa church, yung accurate connection, sa bleeding years, sa dead years, may problema sila. Nakuha. Ang problema kasi, pag dyan pa sa church, pabigat talaga sila. Kahit sabihin man natin na problema na nila yun, basta hindi na natin yung laban. Pero pag ikaw ay honorable, hindi mo sila pwedeng pabayaan. Diba? O, kaya nga mahirap. So, ito ay dapat nating mas settled. Kumonekta tayo ng tama. Is our connection to the church accurate? Is our honor to the people above us is right and accurate? Baka naman ay hindi pa inaayos ang pag-honor nyo sa grace carrier ng buhay nyo. Ang grace carrier natin ay people above us. Yung ating mga pastor is our grace carrier. Hindi tatalon sa'yo ang grasya na kailangan mo nalalagpasan ang pastor. Hindi ganun ang Diyos. He honors divine order. Our God is an honorable God. And He knows how to honor well. Accurate ang Diyos sa pag-honor ng divine order. Anong divine order? Na ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan, ay may itinalaga siyang pastor. Spiritual parents. Okay? At doon sa spiritual parents, dumadaloy ang grace. Doon, ang grace na kailangan mo para sa negosyo mo, ang grace na kailangan mo para sa domain, ang grace na kailangan mo para sa future mo, ang grace na kailangan mo para sa, ano pa ito, sa profession mo, sa kung anong vocation mo, ay papadaluyin ni Lord sa pastors, through a pastor, through the church. Eh kung hindi tamang yung connection sa church at sa yung pastor, may problema. Wala kang tatanggapin. Oh, walang tatanggapin kaya isettle dito. Ang transfer ay hindi mangyayari kapag hindi tama ang connection at accurate ang ating honor. Amen ba? So spiritual resources, kailangan connected tayo ang connection natin with accuracy sa church at saka sa setman. Settled na ba ito? Kung na tutulilig na kayo nito, pero ito yung kailangan. Sabi ko nga, kaya maraming hindi naintindihan ang marami sa church kasi hindi accurate ang connection. Pare-pareho naman ang pinag-uusapan, pare-pareho ang tinuturo, pare-parehong dimensions and dynamic. Pero iilan lang ang nakakaunawa kasi ang may problema ang connection. May problema ang kanilang pag-honor. Oh, kaya ngayon, tagpasin ang mga ang mga self-will, ang mga flesh na huwag kayo doon sa, ang flesh talaga ngayon. Kaya,
kaya namatay ang Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, ibig sabihin lang para mayroon tayo ng kaligtasan. And since day one na tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay, doon dapat inumpisahan ang pagpapatay ng gawa ng laman. Kung hanggang ngayon ay very strong pa sa atin ang dynamic ng flesh, may problema. Ang dami mo pang problema sa mga bagay-bagay na hindi naman yun ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Bakit hindi natin ito ma-settle? So, kailangan maayos natin ito. Okay? Nakuha ba natin? Spiritual resources. Ang finishing generation na ine-expect ng Panginoon ay ang mga lumalakad sa spirito. Spirit man, hindi karnal, hindi lumalakad sa laman, lalong hindi lumalakad ayon sa takbo at lakad ng mundo. Spirit man talaga, matured men and women of stature, men and women who are honorable and God-fearing. Kayo yun, tayo yun. Kingdom na kasi ngayon. Pag may na-violate tayong mga protocol dahil ang mga sarili nating kagustuhan ang sinunod, we are putting ourselves in a very dangerous state. Once we disobey, kaya hindi dapat natural ang iyong pakikitungo sa magulang, sa pastor, sa lahat ng mga protocol ng kingdom kasi kingdom living na tayo. Okay? Number 4, resources. To break poverty is physical resources. Emotional, mental, spiritual, physical. Kahit na anong strong ng ating spirit kung ang katawan ay napabayaan kasi binayolate ang mga batas sa espiritu, ay meron na rin mali. Okay, healthy body. Kailangan healthy, strong, fit body. Ayusin natin ito, okay? The individual, sabi ni Papa Jonathan dito sa manual, the individual can become self-sufficient as God has been merciful to give him physical strength for work and mental strength to have the power to carry through on the plans and ideas he has envisioned. Okay, so with a healthy physical body and high mobility, we can start work immediately at any task given to us. Kasi kung ang body natin ay hindi natin asset, kung hindi healthy, kung hindi fit, paano natin matapos ang mandate strong? Kahit na very strong ang spirit man natin. Kung itong sisidla ng espiritu, kung itong tent na ito, body ay may problema na, ay may problema talaga. Okay? So, kailangan buo ito. Spirit, soul, and body. Sa soul, ang mind, will, and emotion. Tama? Sa body, yung five senses. Kailangan. O, mahirap naman na very fit ang body physically, pero mahina ng pandinig. Ano? Ha? Ano ba yan? Ano yung oh, may problema. O kaya, ah, eto na ngayon, okay naman ang pandinig, ang pananalita, ang paningin naman, hirap ka na. Eh, paano pa? Di ba? Buti na lang ngayon may provision na yung audio. Alam niyo ba nung kasagsagan ng atake sa akin ng vertigo nung sa abroad pa kami, si Pastor Jerry ay my very good partner talaga. Ininstalla niya ako ng ano yung galing na Bible? Audio. Audio sa cellphone. Hindi kasi ako makabasa. Minsan weeks hindi ako makabasa. Sa audio ako nakikinig. Yung audio Bible. So yun ang aking akala kasi ng jablo. Pag hinilo ako, hindi na ako makabasa. May paraan ng Diyos, di ba? So may audio ako. Ah, tapos pag hilong-hilo ako, akala niya hindi ako makaka-pray. Sabi ko, ang bibig ko hindi hilo, ang isipan ko hindi hilo, pakiramdam ko lang. Kaya kahit nasa bed ako, I build in the spirit. I took that as a privilege and opportunity to really build in the spirit. Hindi ako makatayo. Syempre, maliwanag pa rin ako ng the more that I blast off pag nahihilo ako. Kaya sa ngayon ang hiluhin mo ako at the more that I can build in the spirit. Ngayon magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Amen? So, physical resources, napakahalaga na ingatan natin. Kaya kayo mga finishing generation, very careful sa pag-expose sa radiation.
Dahil kahit mga strong ang inyong mga spirit, kung expose kayo sa radiation sa social media, hindi nagiging healthy ang inyong emotion, na hindi nagiging healthy ang inyong physical o mata, kahit expose kayo sa mga wrong things. Dapat hindi ganon. Ma-manage natin ang tama ang ating body. Ang body ay may batas din. Ang laws ay spirit, may spiritual law, may physical law, may moral law, 'di ba? Yan ang mga batas. Pag ang batas ng katawan ay na-violate, may kalalagyan ng katawan. Kaya ngayon na alam na natin ito, ayusin natin. Pag kulang sa tulog, matulog ng tama. Huwag kayo papabandage dyan sa social media. Niluloko lang tayo karamihan ng social media na kulang na kayo sa tulog dahil mga reels na siyahan kayo sa mga reels. Dire-diretso pala kayo ng ganyan. Nagdalawang oras, nagtatlong oras na kayo, nasiyahan kayo sa reels. Ang tulog nyo nakulangan. Sinong nalugi? Akala nyo panalo kayo dahil nakakita kayo ng mga reels. Minsan na mga reels nonsense. Sisirain lang, nanakawin lang ang tulog nyo, nanakawin lang ang oras nyo. I watch also reels, pero alam ko, 15 to 20 minutes enough. Pero kung isang oras nag-reels ako, sana binasa ko na lang ng manual at nadagdagan pang aking word dimension. Di ba? Na maging matalino tayo. Maging matalino kayo sa panahon nyo ngayon kasi iba ang laban nyo with this social media na yes, very na ano ka to, magaling kasi nagagamit. Pero mahirap kung kayo nang ginagamit. Imagine niyo na it is a Babylonian River. Sa Babylonian River ay hindi pure water doon. It's a contaminated water, kaya kayo ang mag-iingat. Kayo ang mag-iingat na every time you are engaging in the social media, you need to think intelligently. You need to think intelligently. Halimbawa ako, may nag-send sa akin ng link, nakapunta ako sa Facebook. I made myself aware na dapat hindi ako dito maka-engage ng mga ilang oras. Ayokong manakawan ako ng oras. Ganun dapat. Ganyan ang laban. Di ba? Huwag kayong papa-engage ng minsan senseless ang mga sa reels. Pag-aaksayahan nyo ng oras na kingdom time tayo. Mayroon ng urgency sa atin na may gumawa ng dapat trabahuin, ang palaguin, ang ugali, ang pag-ugali at karakterya ni Kristo. Araw-araw mayroon kayo ng 2 hours sa reels. Wala na sa pagpapalago ng buhay ni Kristo. Wala nang oras doon. Di ba? Dadayain tayo ng mga bagay na yan. Kaya, maging matalino. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan maging matalino. So, physical resources. Next, number 5, support system. Pag sinabing support system, ito yung mga ka-covenanted brothers and brethren natin. Minsan, ang mga ka-covenanted brothers natin, halimbawa sa GS, sa mga covenanted dapat tayo, di ba? Kahit hindi kayo araw-araw nagkakausap, hindi kami, halimbawa kami mga taga-Jubel o kami nila Pastor Naomi, bihira, nila Tita Day, bihira lang magmensayan. Pero yung bang sa puso mo, alam mo na, pagdating ng panahon, kahit anong mangyari, kakampi mo sila. Yung may ganun kang posisyon at mayroon kang assurance sa puso mo na gano'n, na hindi ka nila pababayaan, hindi ka nila ibibetray, hindi ka nila isisirain, kundi kalakasan mo sila. Yung ganong klase na posisyon sa puso mo, that's a support system. Ang support system kasi, hindi naman ibig sabihin na araw-araw nandiyan nga mag-usap kayo. Minsan, ang mga ganun ay peke na yon, yung gustong araw-araw kasama mo siya. Minsan, tapos pag nangailangan ka sa kanya, wala. Mahirap. So, support system. In other words, covenanted. Kapag covenanted, talagang they are there in your ups, in your downs, in every aspect, in every time. Covenanted nga eh. Hindi nagsisiraan, bagkus nagpapalakasan. Pag covenanted kayo, you protect, you strengthen, you cover, you
bring out the best. Yun ang covenanted. Nakuha, support system. Ito ay mga resources to break poverty. Amen? Number 6, role models is another resources to break poverty. Halimbawa, sa ngayon, hindi ko maituturo ang breaking poverty, spirit of poverty, kung hindi pa ako dito nakalaya. Am I right? Do you agree with me? Hindi ko ito maituturo sa inyo at hindi ko rin maisasalin sa inyo ang biyaya kung hanggang ngayon nasa spirit of poverty pa ako. Tama? Hindi ko naman sinabing mayaman kami, pero ang ibig kong sabihin, wala na tayo dito hindi na tayo kulong ng spirit of poverty because this is a demon. This is a curse. So, sa akin, pinanimulaan ko na wala na ako sa curse, sa sumpa ng poverty mentality o ng spirit of poverty. At wala na kami sa kahirapan dahil kakovenant ko na si Christ. Although wala pang manifestation na sa isipan ng karamihan. Kasi ibang perspective ng karamihan na, wala na siya sa spirit of poverty kasi 5 na ang sasakyan. Hindi yon. Marami namang may collection ng mga magaganda at magagarang sasakyan pero nasa spirit of poverty pa rin. Marami namang mga may pag-aari nila, mga 5 mansion ng pag-aari nila, 5 bahay ang sarili nila, kalupaan, pero nasa spirit of poverty. Kaya hindi doon nasusukat na wala tayo na nakalaya tayo sa poverty mentality. Ang sukatan talaga ay yung malaya ka, may kalayaan ka mamuhay na wala ka sa espiritu ng pagkatakot, wala ka sa wala ka doon sa espiritu ng mawalan, tama? May kalayaan ka kapag sinabi ng Holy Spirit, give 100,000 to this individual. Hindi ka lamang, 100,000, Lord, Lord, ikaw ba yan? I rebuke you. Ni-rebuke ka. Pagtiwala ng milyon. Kung pangungusap ng Holy Spirit kasi it's a test, di ba? What is in your bank account is not yours. It is always a test on how you will be used as kingdom financier. Financial, ano to? Yung, ano tong channel of blessing to the kingdom. Di ba? Pag sinabi ni Lord na bigay itong 50,000 kay ganito, wala kang struggle kasi daanan ka lang. Hallelujah. Ibig sabihin may mga susunod pa. Pag sinabi ni Lord, bigay mo itong 30,000 kay ganito, wala kang struggle kasi ibig sabihin, daanan ka lang, may susunod pa. May mga susunod pa. You have the freedom in obeying the instruction of the Lord. Nakukuha ba ito? So, role models is another source to break poverty. People above us ay mayroon ng mga minodelo sa atin. May pathway, tama? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko ito matuturo with all this conviction that I have kung nandito pa ako sa spirit of poverty. Praise God, pinalaya ako ng Panginoon at kayo din ay pinalaya. Lakaran natin itong kalayaan na ito. Amen? Finishing generation. So those who live in poverty need to see and know someone who has made it in God's way of righteousness. By the grace of God, He has set us free from the spirit of poverty. Amen? Because we are covenanted with Christ. Since we are covenanted with Christ, kung ano si Kristo, mayaman, mas lalo kang pinagyaman. Tama? Ganun ang makipag-covenant ang Diyos. Kung ano siya, mas higitan ka pa niya, mas higitan pa ang ibibigay niya sa iyo. Ganon ang dapat natin maging mentality. Okay, next, last na resources to break poverty is knowledge of hidden rules. Knowledge, yung knowing, the power of knowing. Knowledge of hidden rules. Pag sinabing hidden rules, ay yung mga rules of engagement is a hidden rules. Okay? Yung mga honorable rules of engagement. Hidden rules. Yung pag sinabing hidden rules are unspoken understanding that you the members with a certain individual does or does not. There are hidden rules about food,
about dress. Okay? So generally, in order to successfully move from one class to the next, ay mayroon ng hidden rules. Halimbawa sa church, hindi naman spoken rules diyan ang pag-uupo sa unahan, pero ang hidden rules diyan ay pag honorable tayo, nagsiset ng orders ang mga pastor sa unahan. Nakaupo, tama ba? Tama ba? Hindi naman yan in-announce, pero that is honorable rules of engagement. Yan ay hidden rules. Halimbawa, alam naman natin lahat, pag may utang, kailangan magbayad. Sometimes hindi ito ina-announce, pero most of the time these are honorable rules engagement na pag nakautang tayo, magbayad ng tama. Halimbawa lang 'yon. Okay ba? Nakuha ba? This unspoken but valued code of behavior is the signal that let others in the class know that we are in and assimilated. This code of behavior and belief system, kung anong nakaugalian natin. Pero kailangan itong knowledge of hidden rules must be honorable, yung according to our belief system. Nakuha ba natin? Itong mga resources ay needed to break poverty, emotional, mental, spiritual, body, or physical resources, support system or covenanted brothers or brethren, role models, and then rules of engagement. Role models kailangan, okay? Ang mga pinalaya ng Panginoon, kung may pinalaya ang Panginoon, tayo din ay pinalaya at papalayain palalo ng Panginoon. Nakuha po natin 'yon. Poverty mentality. So balik tayo, may oras pa ba? Wala na po. So ang susunod natin pag-usapan, Kingdom Economic System. Paano ba ang ekonomiya ng kaharian tumatakbo? Tama. Kasi pinag-usapan na natin yung worldly system. Ang pag-uusapan natin sa susunod, paano tumatakbo at paano ang sistema ng kingdom economy. At doon tayo makakonekta. Paano ako makakonekta, maka-crossover sa kingdom economy? Dahil sa kingdom economy ay walang kahirapan, mayaman, walang unlimited resources nga ang nandoon sa kingdom. So dapat nandoon tayo nakakonekta lahat. Amen? Yun ang pag-uusapan natin at kaya please do not be absent on Saturday. Ayusin natin itong ating mga ekonomiya, aspeto ng ating finances, aspeto ng ating ekonomiya sa pamilya, na konektado tayo sa kingdom economy because in the kingdom economy there is no there is no lack. Walang poverty, walang kahirapan. Because there is abundance, there is an inexhaustible and exhaustible resources doon. Walang kahirapan na nangyayari sa ekonomiya ng kaharian. Sa mga natural kingdom, earthly kingdom, halimbawa sa Kingdom of Saudi Arabia, tumira po kami doon ng ilang taon and sila Mrs. Coley is there, and the rest, Mrs. Garais is there. Sa Kingdom of Saudi Arabia, talagang nakita namin yung kung kaano kayaman ang bansa. Alam nyo ba na ang mga hospital doon, pag sinabing government hospital, ay lahat ng pasyente, wala talagang bayad. At doon ako nakaranas na nanganak ako, na pag pumasok ka doon, wala kang daldaling mga termo, electric fan, tsinelas mo, damit mo, wala kang bibit-bitin damit ng anak mo, yung baby mo, wala. Kasi doon ipoprovide lahat doon, diaper ng anak mo, dididihin ng anak mo, pati damit ng pasyente, kahit underwear ng pasyente, tsinelas, lahat. Wala kang bibit-bitin pagpasok mo. Paglabas mo, kukumpletuhin ang anak mo, kukumpletuhin niya ng mga baby lotion, baby oil, lahat kukumpletuhin niya na magagamit mo for almost 3 months, more or less. Lalo na ako,
what is that, privilege ako doon kasi nandoon sila Mrs. Cole. Sila Mrs. Cole napaka giver niyan. And the rest of yung nag-a-attend sa akin noon sa Bible study sa female housing na mga nurses ay nandoon. Talagang sufficiente ang provision. Kung makita mo ba yun, hospital lang yun na. And Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of this earth yun. Ano pa kayang Kingdom of the world, Kingdom of the Lord na hindi maging mayaman? And kabahagi tayo noon. Amen ba? Kabahagi tayo noon. Kaya muna ngayon ang thinking paradigm natin, isip na tayo na hindi ka mahirap. Dahil kakobinan tayo ni Christ, mayaman ang Diyos natin. He is the owner, He is the possessor, He is the creator, He is all in all. Siya ang kakovenant natin. So papaghirapin ba tayo? Hindi. Kaya nga namatay ang kanyang beloved son, begotten son sa krus para ikaw at ako ay maging mayaman sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, pati ang ekonomiya natin. So ito ang tatayuan natin at pag-aralan natin ang kingdom economy at paano tayo maging konektado at lakaran itong ekonomiya ng kaharian ng Diyos sa susunod. Amen? So, God bless us all and malaya na tayo from the spirit of poverty mentality. Remember, spirit of poverty is a demon, a curse. Kaya ngayon, malaya na tayo. Think about such things that you are already transitioned to the kingdom economy at mamumuhay mayaman. Ang ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos na mga resources is for the expansion of His kingdom and the extension of the kingdom, no more, no less, not for a selfish agenda. Amen. God bless us all. My love to everyone and appreciating you all for the trust and thanking you for connecting accurately to this grace. Excited ako sa April. Kahit malayo yon, malapit na rin na magkita-kita tayo sa gustong umattend. Okay? Hindi ito mandatory, yung gusto lang umattend. Okay? And be blessed.